Mga pirma ni Vice President Sara Duterte na nag-aaproba sa pag-release ng confidential funds ang ngayon sinisiyasat ng bahagi ng prosecution na si Attorney May Divina Gracia. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang tinakdang tumestigo kung saan ang kanyang pangalan ay lumutang sa ilang dokumento tungkol sa confidential funds. Dito ipinunto ni Attorney Divina Gracia na humiling ang OBP ng karagdagang pondo para sa isang item na nabayaran na mula sa hiwalay na pondo. Ngunit iginiit naman ni Attorney Christine Ferrer na ang issue tungkol sa sweldo ng BPSPG ay hindi kabilang sa mga akusasyon sa Articles of Impeachment. Kung saan nilinaw naman ang panig ng prosekusyon na hindi nila sinabi na ginamit ang confidential funds para sa sweldo ng BPSPG, kundi ang BPSPG ay bayad na mula sa ibang pondo na sinang-ayunan naman ni Senate Impeachment Presiding Officer Cheese Escudero sa kanyang pagpapanatili ng pagtutol ni Attorney Christine Ferrer dahil irrelevant ito. Ibinunyag din sa naturang pagdinig na sa pagbili ng mga supplies, materials at equipment para sa mga confidential operations ay direktang binigay ang mga bayad sa mga informants o agents na batay sa impormasyong ibinigay ng security officer kay Ortonio. Iprenesenta rin ni Attorney Divina Gracia ang isang liham ng OVP sa COA na nagsasabing ang 125 million pesos ay lubusang nagamit para sa mga gastusing binayaran sa loob ng 3 buwan mula October hanggang December 2022. Habang nagtanong naman si Escudero kay Ortonio kung ano ang ibig sabihin ng mga obligasyong nagawa na. Ayon sa COA, mayroong labis na 150,000 pesos batay sa mga gastusing naitala. Kung saan ang paunang sagot ng OVP ay maaaring nagkahalo-halo ang mga acknowledgement receipts bago nagsumite ng supplemental reply makalipas ang 9 na araw na nagsasabing si Ortonio ang nagbigay ng 150,000 pesos mula sa kanyang sariling pondo. Matapos ang direktang pagsusuri ng prosekusyon, sinabi ni Ortonio na batay sa kanyang pag-unawa ay alam ng Vice Presidente ang mga aktibidad at otorisado nito ang kanyang mga ginawa. Para matunghayan ang nagdaang kaganapan, narito ang naging palitan ng pahayag sa pagitan ni Attorney Divina Gracia at Ortonio. So simula pa lang, siya ang humingi ng 250 million mula sa DBM. Tama ba? Yes. Siya rin ang nag-decide kung kung magkanong amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba? Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba? Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. Matatandaang December noong taong 2022 noong unang pumutok ang issue sa naturang pondo. Sa halos 4 na taong nakalipas, ipinagpapatuloy ngayon ang paglilitis kung si BP Sara ba ang nagpapahintulot ng maanumalyang pondong ito na ginagamit bilang ebidensya sa kanya laban sa impeachment trial. Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network.